At yun na nga, ano, mga kabayan, ha. Yun na bagay, parang iniwan na po sa ere ni Senator Lacson. Itong kanyang kaibigan na si Senator Tito Soto, mga kabayan. Kaugnay pa rin po dyan sa impeachment case na kung saan ay binasura na po ng Korte Suprema, mga kabayan. Mantakin mo, ha, hanggang sa ngayon, ha, ito po si Tito Soto, nag-gumraduate po saan ba ito gumraduate? Sabi po nila, graduate daw po sa school bukol mga bayan. O kaya sa One Ball ba? One Ball University. Kasi mga kabayan, lumabas na nga po yung desisyon ng Korte Suprema patungkol nga po dyan sa kaso ng impeachment ni BP Inday Sara. Mantakin mo, sasabihin po ni Senator Soto na kanya daw pong pag-aaralan. Ang unang tanong doon, sino ka ba para pag-aralan mo yung, di ba, yung desisyon ng kataas-taasang hukuman. Kumbaga, yun na yung dulo, tuldok na yun Doon pa lang sa point na sinabi mo pag-aaralan mo para pwede pang ituloy yung impeachment. Anong tingin mo sa sarili mo, sir? Mas mataas ka sa Korte Suprema? Minsan kasi sa paghahangad mo na maging SP, Senate President, sip-sip ka ng sip-sip sa sa gobyerno kay Pangulong Bongbong Marcos Na-obvious ka na, sir, na kahit alam mong mali na, di ba, baka sip-sip ka lang Hindi mo naman pwede sabihin hindi kasi obvious naman di ba? Halata, sir Isipin mo, may desisyon ng Korte Suprema, sasabihin mo, pag-aaralan mo pa ulit. Sino ka? Graduate ka ba sa Harvard? Nag-ICC ka ba? Hindi mo gayahin yung kaibigan mo, Senator Ping Lacson. Bakit? Ano pong sabi ni Senator Ping Lacson, mga kabayan? Diba? Kung ano ang desisyon ng Korte Suprema, diba? Yun na yun. Kahit magkaroon pa ng botohan sa Senado, ang susundin niya, yung kung ano ang sinabi ng Korte Suprema. Papalakpakan natin. Alam mo, minsan kahit medyo ganyan-ganyan yan si Senator Ping Lacson, minsan tumatama rin naman yun tulad dito sa issue na to, di po ba? Kasi, pag hindi mo sinunod dyan, kanino ka pa susunod? Di ba? Huwag kasing panahimod ng puwet, sir. Mr. Soto. Di ba? Kasi pag panahimod po tayo, obvious obvious po na panahimod ka lang. Na gusto mong sumipsip sa gobyerno. Bakit? Dahil, di ba? Gusto mong maupong SP. Panay-banat mo kay Chis Escudero Alam mo, sir, ang maganda dyan, dapat hindi ka obvious. Para makita rin ng mga kapwa mo senador, di ba? Na hindi ka, na-obvious kasi, sir Obvious na obvious. Alam mo yung pagka-obvious ng panghihimod mo sa puwet ni Junior? Nakakadiri na po. Na-miss ko lang, kahit yung tuldok na ng Korte Suprema, gagawin mo bang question mark? Kahit yung kaibigan mo si Senator Ping Lacson, sumasang-ayon na doon, ikaw, hindi pa rin. Kasi, may pangarap ka maging Senate President. Ay, nako. O ito mga kabayan, pakinggan po ninyo At ewan ko na lang kung hindi pa to sampal sa bagbong muka. Neto ni School Bukol. Tito Soto, mga kabayan Itong sinabi po ni Senator Ping Lacson. O Senator Ping, pasok po. Sir, unahin ko po muna dahil ito yung pinag-uusapan ngayon. Marami tayong naririnig na mga opinion, lalo na ng mga legal luminaries. Yung pinalabas na ruling ng Supreme Court na nagsasabi na unconstitutional itong impeachment case laban kay BP Sara. Ito po ba inasahan nyo o ikinagulat nyo itong naging ruling na ito? Medyo kinagulat kasi hindi nga inaasahan. Pero kahit ano pa yung decision na lalabas, sa akin ito, opinion ko, kailangan igalang natin at sundin ang ruling ng Korte Suprema. Otherwise,
ang biggest loser dito yung rule of law. Wala na tayong kikilalanin kasi kataas-taas ang hukuman na yan at unanimous yung decision, but that's beside the point. Ang sinasabi ko lang, pag nag-rule na ang Supreme Court, kailangang respetuhin natin at sundin natin. So sir, wala pong choice yung Senate kung hindi igalang ito. Hindi po option yung wag niyong sundin. Kasi ang sabi ng iba, kapag daw sinunod, parang i-give up o isinurrender ng Senate yung inyong sole authority, sole power to try and decide sa isang impeachment case. Collegial body ang Senado, dadaanin niya sa, kung merong magsasuggest, magmo-motion na ituloy, pagbobotohan yan. At kung ano yung mananaig na majority decision, yun din ang susundin. Sa aking parte, kung yun ang magiging desisyon ng mayorya, ng karamihan o yung majority ng aking mga kasamahan, susunod din ako na ituloy yung impeachment trial. Pero sa akin lang, mag-express ako, magbobotohan, maliwanag yung aking magiging boto, igalang natin ang ruling, ang desisyon ng Korte Suprema. Ang sinasabing mga contrary opinion ng mga legal observers, at ito'y sinasang-ayunan ko, hindi ko sinasabing talagang okay, susundin, pero hindi naman ibig sabihin nun naniniwala o pumapanig ka o kaya parang nag-agree ka doon sa desisyon. Napansin ko lang doon kasi parang effectively parang naamyendahan yung isang provision ng ating konstitusyon, particularly yung paragraph 4, section 3 ng article 11. Kasi dalawa yung mode ng kung saan pwedeng i-transmit yung impeachment complaint, yung verified impeachment complaint papuntang Senado ng lower house, ng House of Representatives. Ang una, yun yung idadaan ka po sa proseso, may due process, kasi na-refer ito sa Committee on Justice, kasi hindi naman lahat, at least kulang sa 1/3 ng members ng House, hindi pa o gustong makita yung mga ebidensya doon sa complaint, sa impeachment complaint. So dadaanin ito sa isang pagdinig ng Committee on Justice. At bago pag dinala sa plenaryo, doon ngay madidetermina kung makakakuha ng at least 1/3 na boto doon sa members ng Senado. Ang pangalawa, ito yung walang due process na kung saan yung verified complaint inendorso na o ipinal na ng at least 1/3 ng mga miyembro ng House of Representatives. Tuloy-tuloy ito, ipapadala na nila kasi verified complaint at ito'y sinang-ayunan ng at least 1/3. Itatransmit na ito sa Senado bilang yun na yung impeachment complaint, magko-constitute ng articles of impeachment. At yung Senado naman, ito yung sinasabi mo kanina, Sally, na walang choice kundi shall forthwith proceed. Yun na yun. Yung ruling na nabasa natin, at base na rin ito sa advice ng mga kakilala natin mga abogado, na-waive yung due process pagdating doon sa second mode sa paragraph 4 na hindi kailangan yung tinatawag na due process na sinasabi doon sa decision. So parang hindi na na-qualify yung portion na yon na kung saan, kung at least 1/3 na, wala na yung pagdinig na kailangan marinig mo pa yung panig ng sinasakdal, wala na yon. Kasi nga maliwanag naman sa paragraph 4 sa section 3 ng article 11. Doon sa una, pasok yon. Ngayon, yung sa 1-year bar rule, wala akong masabi doon. Kasi sa pananaw ng Korte Suprema na violate yung 1-year bar rule, okay yun. Pero yung sa portion lang na sinabing kailangan magkaroon ng due process, marinig yung sinasakdal, sa paragraph 4, wala kang makita doon na kailangan yun. Yun lang aking observation at aking sabihin na natin komentaryo. Pero ang bottom line, para sa akin, kung magbobotohan kami, ngayon pa lang, sasabihin ko na ang boto ko, sumunod tayo sa desisyon, sa ruling ng Korte Suprema. So sir, dun sa ginawang parang amendments nila, parang nagdagdag sila ng requirements, parang mas matiyak yung due process. Sabi ng iba, kasi impeachable official din yung mga Supreme Court justices, kaya baka naglagay sila ng ganon na ganito ang dapat daanan bago maghahain ng impeachment case sa Senate?
Ayoko naman mag-cast ng aspersion o do sa motibo ng 12 magistrates na bumoto para ibasura at i-declare na unconstitutional. Ang sa akin lang, simple lang naman yung language ng paragraph 4. Pero yon parang na isa-isang tabi. So sinabi ko nga, parang effectively, na-amendahan yung provision ng ating Constitution. Remember, hindi lamang yun ayon sa impeachment rules. Constitution mismo yun, provision, Article 11, Section 3, Paragraph 4. No? Na kung saan hindi kailangan, hindi nire-require yung due process. Kasi nga, antemano, yung verified complaint, ipinail ng at least one-third ng House members at yun ay magko-constitute ng articles of impeachment. Hindi na ito dadaan pa sa sinasabi ng Korte Suprema na due process. Doon sa unang mode, totoo yun kasi kailangan refer ito sa Committee on Justice, magkakaroon ng pagdinig at doon madidinig, doon magkakaroon ng due process. Pero meron niyang parang yung provision na parang Bicol Express na yung ginawa kay ERAP, hindi ba? Yung, although nagkaroon din ng pagdinig yung sa sa Committee on Justice noon, pero hindi nasunod yung Committee on Justice na fast break na pagkatapos ng opening prayer ng speaker, si Manny Villar noon, dire-diretso pinadala sa Senado. Parang shortcut. Wala naman kasi nag-question noon, kaya walang ruling ang Korte Suprema. So yun. Yung iba naman, sinasabi nila, nangyari na ito nung panahon ni Chief Justice Corona na nag-issue ng tiaro. Hindi ko sigurado yan, hindi kulang ako sa knowledge ng facts, pero sinasabi may tiaro, pero hindi ito sinunod ng presiding officer. Tuloy-tuloy kami na nagsagawa ng trial bilang impeachment court. Kaya may ilang senador, may isang senador ako narinig na dahil sui generis itong parang mandato ng Senate para magsagawa ng impeachment, parang pwede daw ituloy, pwedeng parang hindi sundin itong naging ruling ng Korte Suprema. Pero para sa inyo, sir, kung magkakaroon ng botohan, ang magiging boto nyo ay sundin yung naging ruling ng Korte Suprema. Oo, kasi ang biggest loser dyan, pag hindi sinunod yung ruling ng Korte Suprema, yung rule of law. Kasi kada na lang ba magkaroon ng ruling ng Korte Suprema, hindi natin susundin. Or isa sa isang tabi natin, hindi, may sarili kaming pananaw dyan, hindi namin susundin yan. Medyo magkakagulo tayo. Sabi ko nga, ang matatalo rito yung rule of law. Kailangan panaigin natin lagi ang rule of law. So sir, kung inaksyon na agad ito ng Senate nung ma-file noong February, ngayong tapos na itong impeachment sana kay BP Sara, ano po? So parang magiging moot and academic na itong naging ruling ng Supreme Court kung ngayon sila. Oo, hindsight yon. Kung naituloy ka agad, pwedeng na iba yung ruling ng Korte Suprema kasi nga parang paano nila pipigilan kung may nag-acquire na ng jurisdiction, nagsimula na yung trial. Kasi sinasabi, walang jurisdiction ang Senado dahil nga constitutionally infirm yung ginawa ng House of Representatives. So ano to, dapat lesson learned from the House na make sure na dumaan sa tamang proseso para hindi technical ng ganito, sir? Hindi ko naman sinasabing mali yung ginawa ng House. Ang sinunod nga nila at least doon sa, I think, sa 4 and 5, yung isang provision na kung saan hindi na dumaan sa due process kung hindi yung verified complaint ipinail ng at least one-third. Actually, hindi lang one-third talagang marami. Sobra-sobra. Ang nagpirma doon para yun na yung nag-constitute ng articles of impeachment na transmit sa Senado. So, sir, ngayon, yung usaping one-year bar rule, ibang usapin yun. Ang sinasabi ko lamang, dapat na-limit na lang doon sa one-year bar rule. Hindi na nagkaroon pa ng yung parang kinwalify na wala nang sinusunod na yung sa provision na kung saan hindi naman kailangan, nowhere in that provision under paragraph 4 na merong due process na tinatawag na kailangan madinig yung panig ng nasasakdal. Walang ganun Maliwanag lang yun na pag i-final nung at least one-third, yun na yung articles of impeachment and the Senate shall forthwith proceed. Wala nang ibang qualification na maski hindi dumaan sa Committee on Justice, kailangan madinig pa rin. Walang ganun. So sir,
ikinukonsider, pinag-aaralan ng Kamara yung mag-file ng motion for reconsideration, the mere fact na unanimous po yung boto ng mga Supreme Court justices doon sa naging ruling, yung ganun po ba, may chance pang ma-reverse o malabo na po yun? Karapatan naman ng House na mag-submit o mag-appeal o mag-submit ng motion for reconsideration. Kaya lang, yun nga, basit sa ating experience din, di ba, sa mga nakaraang mga sa kasaysayan, kapag unanimous, medyo masikip. Very tight yung chance na baliktarin pa nung lahat ng bumoto ang sarili nila. And then, meron ditong patanong si Del Nazario ng Manila Bulletin. Reaction daw kay former Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna stating that SC decision strikes him as unfair, stating that High Court rules the articles of impeachment adopted by the House as violating the only one complaint with one-year rule by crafting a new definition of what constitutes being initiated and applying it to a complaint adopted in reliance on a previous and then prevailing definition. He recalled that in the Davide case, the Supreme Court defined initiating an impeachment complaint as putting it in the order of business and referring it to a proper committee. This was not done to the 3 earlier complaints in this case. Ito naman po ang pananaw ni dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna. Baka daw po gusto niyong magbigay ng comment dito, Senator Lacson. Una-una, alam din naman natin na nagbabago yung jurisprudence. Kaya nga meron tayo natawag na leading case. Kung ano yung latest, yun ang leading case. Yun ang sinusunod. Pero maraming pagkakataon sa nakaraan na yung isang ruling ng Supreme Court nababago sa susunod ng Korte Suprema, yung kanilang ruling. Walang permanente, walang naka-cast in stone. Tatandaan mo yung, ano ba to? Yung cities ba, parang ilang beses na nagkabali-baligtad yung decision na hindi maintindihan na ng tao. Alin ba yung pinaka-final na decision ng Korte Suprema? Nangyayari naman yon, so hindi na rin nakakapagtaka na pwedeng mabago pa rin ito kung ang susunod na composition ng Korte Suprema o maski yung pareho pa rin composition, magbago ng pananaw. Base sa kanilang debate siguro o yung base sa kanilang bagong parang enlightenment, sabihin na natin, sa umiiral na provision sa ating Constitution. Pwede pa rin mabago itong, sa ngayon, ito yung ruling, assuming na hindi mababaligtad sa MR, ito na yung leading case. Ito yung masusunod. Pero yun nga, kung darating ang panahon na magkaroon uli ng ibang pagkakataon na impeachment complaint at na question, pwede rin mabago yung kanilang decision sa ngayon. Although kinaklaro dun sa ruling, sir, naman na hindi nila inaabsuelto si BP Sara dun sa impeachment case. Kumbaga, meron lang may mali sa procedure. Pero effective din, absuelto naman. Tama yun, hindi naman inaabsuelto, hindi sinasabing walang kasalanan. Kasi technicality yung ruling At hindi naman papakailaman ng Korte Suprema yung ebidensya na naipresenta. Hindi sila magro-rule. Kasi ebidensya yon na hindi sila pwedeng mag-try base doon sa mga ebidensya na presenta. So hindi sila talaga, ika-clarify talaga nila yon na hindi ito nag-absuelto. Kung hindi, mali lang yung sinunod ng House of Representatives na merong na-violate sa Constitution na tulad ng sinabi ko kanina, natamaan pa rin yung isang provision, yung isang mode na kung saan hindi dapat isinama doon, na lump doon sa decision na kailangan lahat-lahat may due process. Kasi nga yung sa paragraph 4, na-waive na yung due process kasi nga mahigit 1/3 na yung nag-file at yun na yung nag-constitute ng articles of impeachment. So sir, paano yun? Marami mga survey na ang lumilitaw, majority ng mga Pinoy gusto nila matuloy itong impeachment. Wala ba kayong nakikita na pwede itong magresulta ng unrest? Wag naman sana. Kasi ang aking pananaw talaga, ang inaasahan natin talagang yung last final arbiter, final interpreter ng saligang batas at kung ano man usapin ang napapaloob dito ay Korte Suprema. Wala na tayong ibang maasahan pa na pwede mag-interpret ng batas kung hindi ang Korte Suprema. So sir, ano yung dapat na lesson na matutunan natin dito? Dito sa kaso nito ni BP Sara na humantong sa hindi baliwala na yung mga naging initial preparation dahil sabi nga ng Korte Suprema unconstitutional, so walang jurisdiction ang Senate para mag-conduct ng impeachment trial. Ang isang lesson is maging foolproof
wala na yung magkaroon ng duda na mayroong pagkakamali doon sa pag-transmit o pag-constitute o paglipat sa Senado ng articles of impeachment. Kailangan talagang napakalinaw para walang puwang na questionin ito sa Korte Suprema. At wala rin puwang ang Korte Suprema para baliktarin yung ginawa ng isang co-equal branch of government. Kasi ang sinasabi ng iba, parang encroachment sa co-equal branch. Not Yes. only co-equal branch, kundi yun nga, yung impeachment court. Alam mo, ang decision ng impeachment court, ito yung natatanging decision na Na parang hindi- kapantay ng Korte Suprema na unappealable at hindi reviewable. Final, no? At wala nang makaka-question. So sir, hindi niyo tinuturing ito na encroachment? Mahirap mag-comment sa ganyan. Ang bottom line sa akin lang, yun ang decision, igalang na lang at sundin. Okay. So, hindi naman kayo hinayang doon sa mga initial yung preparation dahil, ay, wala pala naman, hindi matutuloy. Ang sabi din ng iba, paano yun? Napagkaitan daw ho yung publiko na malaman kung ano yung mga ebidensya na ipipresenta sa mga impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Kung yun lang naman ang issue, maraming fora, maraming platforms na kung saan pwede nilang ilabas kung ano yung gusto nila ilabas sa publiko. Merong committee hearings, medyo sa budget deliberation, meron din yung sa mag-file uli ng panibagong impeachment complaint sa February 6 next year. Maraming pamamaraan kung gusto talagang makita ng publiko at magkaroon ng malinaw na pananaw kung may pagkakamali nga ba o wala. And then sir, 2 tulog na lang, mag-o-open na ang first regular session ng 20th Congress. Ang appeal ng ilan yung mga kasamahan, make it simple, wag nang pabonggahan, be sensitive dahil marami tayong mga kababayang sinalantaho ng pagbaha. So, suportado nyo ba ito sir at tama lang na wala ng red carpet? Oo, ito nga yung kasi yung unang pinlano. Meron pa kaming parang walk of fame ba yun? Bababa sa elevator, lapasok sa Senator Rector room, lalabas sa kabilang room, magpo-post, magpipicture taking. Nung makita ko yon, nung pinadala sa akin, eto raw yung protocol na susundin. Sabi ko, naku, nakakahiya ito. Kasi parang passion show, tayo'y binabaha, pagkatapos nagpa-passion show yung bawat senador na may kasamang spouse, mag-iikot pa, magpo-post pa, magpipicture taking pa, pagkatapos pupunta doon sa plenaryo. Mabuti na lang na-reconsider at kinancel ni Senate President Chision. Hindi na tutuloy, simple na lamang. Diretso na sa plenaryo at mag-o-open ng 20th Congress. At sa tingin niyo sir, dapat ba tanggalin na yun permanently yung mga red carpet, yung paglakad sa red carpet tuwing nag-o-open ang session or dahil lang sa may ganitong sitwasyon tayo, sa tingin niyo permanently wag nang gawin yung ganung tradition? Sa akin permanently, wag na sanang ganon. Kanya-kanyang puntahan doon sa Session hall. sa plenary ng House, mag-join session, tapusin ang SONA. Yun naman na importante Minsan nasasapawan pa yung SONA ng fashion show Yes, ang babalita. Ang pinag-uusapan sa balita, lalo sa social media, uy, ang ganda ng gown ni ganito, ang ganda ng gown ni ganon. Mamahalin Tapos, alahas yun nga. ni ganito. Yung mga... Oo, yun nga natatabunan yung, kasi sa akin, solemn yun sacred yung SONA. Kasi imagine, 1 year yun na pinagandaan yung State of the Nation. Pagkatapos ang pag-uusapan, maganda yung suot ni ganito, ni ganoon, na hindi maganda sa panlasa. Anyway, so sir, may surprise pa ba kaming aasahan pagdating sa Senate presidency on Monday o tama lang yung sinasabi na iba na planchado na, mananatili pa rin si SP Escudero bilang leader ng Senado sa 20th Congress? Sa ngayon, gano'n na yung maliwanag, na sa Lunes, actually, tumawag sa akin nung isang araw si Senator Joel Villanueva. Apo. Nagtatanong lang siya kung ano bang magandang gawin, acclamation na lang ba? Kasi alam naman nila na meron na silang numero. Sabi ko, let's go through the motion of nominating, tapos magbotohan tayo. At ang tradisyon natin, kung sino yung matatalong kandidato bilang pagka-Senate President, yun ang magiging minority leader. Kasi kung acclamation,
medyo gugulo pa, hindi pa maging blurred pa yung yung minority leader kung sino kailangan pagbotohan pa. Eh yun, parang go through the motion of nomination, election, and then kung sino manalo, di siya yung Senate President at yung matatalo, halos automatically, siya yung minority leader. So sa ngayon, nagbibilang kami, 4 kami sa minority. 4 o 5, depende kung sasama sa amin si Senator Risa Ontiveros. Kasi maliwanag, hindi naman yata siya bumoto do sa resolution na pinaikot nila. Hindi naman yata siya nakapirma doon. So either 4 or 5 kami sa minority. How about Senator Amy? Pumirma na po ba? Parang nung huli, hindi pa siya pumipirma. Wala kaming communication sa kanya. Kami ni Senator Risa, nag-uusap kami. Nagtatanong, nagkonsulta, tinatanong ko rin siya. Ang unang kanyang position o yung kanyang sentimiento is manatiling independent bloc. Ang advice ko naman sa kanya, ang solicited as it is, sabi ko, it's not about alignments. Kasi sabi niya, ayoko ma-align do sa grupo ng Duterte, ayoko rin ma-align sa mga grupo ng Marcos, so mag-independent bloc. Eh sabi ko, hindi naman about alignments, it's about advocacies, it's about principles, it's about your being independent. Sabi ko, ako, mapa-majority, mapa-minority, and pareho rin naman niya, independent naman yung tayo ko pagdating sa mga issues. Na kung maski nasa majority ka, kung inakala mong kailangan i-call out yung majority, meaning, alimbawa, nakaalan sa Malacanang, i-call out mo kasi mali. So, ganun lang position. It's not about majority ako. At ayoko rin lang yung bound ako noong kung ano yung gusto ng majority, susunod ako, maski mali. Sabi ko rin sa kanya, hindi naman dapat ganun. Nasa atin naman yun kung anong tayo natin So may chance po na makumbinsi si Senator Risa na mag-join sa grupo niyo? Ayokong gamitin yung word na convince, kasi minority na nga kami, manliligaw pa ba kami? ang nanliligaw yung majority. Pero para makakuha ng 13 boto. Konti na nga, manliligaw pa ba kami? Parang kawawa namang masyado na. Pero Senator Joel Villanueva, the mere fact na nakipag-usap sa inyo, nag-effort ba siya na kumbinsihin kayong sumama na rin sa majority? Hindi naman ganun kalakas ang effort. Kasi antimano, sinabi ko na sa kanya, hindi ko naman pwedeng iwanan si Tito Sen. Alam naman nila yon na malapit ako kay may mga shared advocacies kami na pinaglalaban na hindi naman parang ngayon ko pa siya iwanan. So, yun ang sinabi ko lang sa kanya. So, hindi naman siya nag-pursue o nagparamdam na kung pwedeng sumama ako sa majority. So, sir, ilan kayo? Soto, Ting, Subiri, Legarda, Migs, Loren. Migs. Si Loren. Kaming 4. Sabi ni Senator Migs, kami raw yung veteran block. Veterans block. Sabi ko, mas magandang tawagin natin sarili natin, conscience block. Mas may dating kesa doon sa veterans block. Sabi ni Senator Migs, ayaw daw yung conscience block. Parang parang dating kayo lang may konsensya. Wala na konsensya yung iba. Hindi naman. Nakakahawa yun Pampahawa yun. Hindi naman namin ninunusga na walang konsensya yung iba. Maganda nga yun kung tingin lang sa conscience block, totoo may konsensya, di sumama kayo sa amin kasi may konsensya. Kung hindi kayo naniniwala may konsensya kami, di wag kayo sumama. Ganon. Sir, si Senator Joel daw, yung parang pagdating sa distribution ng committee chairmanship, so may inoffer ba siya na committee chairmanship sa inyong grupo? Wala. Kasi alam mo, Celie, sa Senado, lamang ang number ng committees kesa sa Senador. I think mga 36 or 38 committees kami nadagdagan pa yata So there's more than enough committees kesa sa Senador. So may tinatawag na major committees, tapos latak committees. Natikman ko both na naging majority ako, naging minority ako. Ang una kong noong 2001, latak committee, pero it doesn't matter kasi ang dami ko na ipasang batas Kasi Committee on Civil Service and Government Organization, naipasa ko yung Anti-Red Tape Act, naipasa ko yung Philippine Dental Act, naipasa ko yung Real Estate Service Act. Marami akong naipasa. So depende yan sa nagtatrabahong senador. Maski ibigay sa iyo yung pinakamagandang committee, kung ayaw mo naman magtrabaho, hindi ka makakapag-contribute. So sa akin, it doesn't matter. Maski anong committee.
uubra. Ang importante, magtrabaho. Yun naman Committee on Finance at saka Blue Ribbon, lahat naman kami doon miyembro eh. So, pwede kami mag-participate, pwede bumoto, at pwedeng mag-motion at lahat. Sir, tungkol dun sa Torre versus Baste, mukhang hindi yata matutuloy kahit nasabi niyo, di ba, may isang CEO ng kilalang hotel na gustong i-open yung lugar nila para dun sa boxing match nitong si PNP Chief Torre at saka Vice Mayor Baste. Mukhang si Vice Mayor Baste Duterte umalis yata kahapon papuntang Singapore kasama ang kanyang pamilya at estafa. So, anong dating sa inyo nun, sir? At saka ano yung dating nung naging statement niya na gusto daw niya makasuntok sa isang unggoy, yung mga ganong statement po ng business. Hindi maganda. Nanggagaling sa isang elected official na tatawag mo unggoy yung kapwa mo na nasa public service din. Sa akin, parang bad taste in the mouth. Totoo yun. Kasi sinare sa akin yung thread ng usapan nila nung, sabihin ko, nakakilala ko yung may thread sila noong CEO nung yung isang popular na resort casino hotel sinabi niya na ganon, ang sagot sa kanya, sige, open natin yung ballroom natin. O yun ang basihan ng aking sinabi na sa tweet ko na merong nag-o-offer kasi kung venue ang problema, walang problema yung venue. At nabanggit ko rin dahil sinabi na for a good cause kasi maraming nabaha at gustong tulungan. Yung isang buwan kong pension, mga 190,000 din yun, ibibili ko ng ticket na hindi naman kailangan manonood ako, pero for a good cause, why not? So, yung nangyari nito, hindi naman ganun sincere si Vice Mayor Baste dahil umalis naman siya at nag-impose pa siya ng condition na bago matuloy yung kanilang bakbakan ni PNP Chief. Yeah, medyo natawa nga ako doon sa condition kasi imposibleng masunod yun eh. Kasi ang sinasabi niya, kailangan hindi lamang si Pangulong Marcos, kundi lahat ng elected officials mag-undergo ng hair follicle drug test. Alam mo ba kung ilan kami? Hindi, wag mo na isali yung barangay chairman, mga kagawad at lahat. 18,320 more or less. From the president down to the mayors and councilors. 18,320. Lahat ba yun? Magpapa-hair follicle para lang matuloy yung boxing? I don't think so. So, imposible yung demand na yun. That's a way of saying, wag na natin ituloy. Kaya dapat hindi na lang, baka siguro pinatulan ni Anyway, sir, panghuli na lang po. Si SP Escudero, ang sabi niya, nireject niya yung mga allegation at claims tungkol sa umano'y pork barrel allocation at insertion sa national budget. Sabi niya, bahagi daw ito ng political noise para sa Senate presidential election on Monday. Sabi niya, for the past 27 years in Congress, I have not been known for that. At sabi niya, kung sakali mang daw totoo yung sinasabing insertion na 6.3 billion, only 2% daw yan ng kabuang budget ng ating bansa. Any comment on that, sir? Kung nakaugnay ito sa selection o election ng Senate presidency, ibig sabihin ba nun ang may kinalaman, kapwa senador? Ako, I don't think so. Kasi kami, nasa minority, wala maski isa sa amin na ako, I for one, nabasa ko lang yon. Hindi sa akin galing yung sinasabing 142.7 billion na insertion. Kasi ongoing pa yung aking research tungkol sa 2025 budget. At hindi pa namin nahimay yung hindi pa kami umabot sa punto na himay yung item for item. Kung ang pinatutungkulan ni Senate President Escudero nanggaling sa kapwa senador, yung political noise na yon dahil nakaugnay sa selection ng Senate President, hindi galing sa amin yon. Particular sa akin, I can clearly speak for myself, hindi sa akin galing yung 100. Patunayan, hindi nga ugmado sa yung isang item doon, hindi tugmado sa aming findings eh. Maliba yung numero doon eh. So, merong isang probinsya doon na hindi tumama doon sa amin namang findings na tungkol doon sa Kaya ako, categorically, sabihin ko, wala akong kinalaman doon sa mga dokumento na nilabas na meron siyang in-insert na 142.7 billion. Naku. At as far as I'm concerned, walang kinalaman yun
sa pagpipili ng The Senate President. Ayun. Oo. Naku, yun about the Kasi budget. malalaman ko kung galing kay Senate President Soto kasi nag-uusap kami lagi eh. Oh, so hindi kayo yung source. Palagi ko naman, i-share niya sa akin, oy, may na rin ako natisod. O di, sasabihin niya sa akin, wala naman sinasabi sa akin. Pero sa Nabigyan din lang siya. Ako nabigyan din ako ng kopya. Pero sa magpi-privilege speech ba kayo agad pag nag-open na yung session about the budget? Hindi ko sigurado kung kumpleto yung lahat. Kasi yung iba na ilabas na, yung iba hindi pa na ilalabas pero meron kaming hawak na mga dokumento. Titingnan ko. Pero mas mainam na siguro kung hindi man maidaan sa privilege speech, pagdating naman ng budget deliberation from the committee level hanggang sa plenaryo, may lalabas ko din naman yun eh. Tulad ng ginagawa ko nung mga nakarang panahon, may mga PowerPoint presentation ako para makita ko ano itsura sa ground. Merong bahay na nakahambalang dyan sa daan kasi hindi nyo binabayaran yung right of way, mas kinapakakin ng pondo ninyo. So yun nga, nakakatuwa rin yung pangyayari no sa isang episode na yon. Kasi nung in-expose ko yung right of way na yon na nakaharang, yung isang matanda mag-asawa na hindi malaman kung saan pupunta para maningil. Ang naging resulta noon kasi noong nagdedebate ako, nag-interpret ako sa floor, naandun yung mga iba pang hindi nabayaran. Pagkatapos ng plenary debate na nun, nagpuntahan sila sa office ko, nagpunta rin yung mga regional directors ng DPWH. At nabayaran sila. Oo. Dahil talagang ang laki ng pondo eh. At the time, I remember, meron silang 11 billion pesos na sa nakaraang budget year. Pagkatapos, humingi pa sila ng 22 billion. Ang sabi ko sa kanila, humingi kayo ng 22 billion, may 11 billion pa kayo. Pagkatapos yung mga tao na wala man lang parang walang boses para makasingil kung saan nyo tinuturo. Siguro, medyo tinamaan naman yung ahensya. Yun, nagpuntahan sa office ko at doon sila nagkasundo, nagkabayaran sila doon. Maski nga yung ibang hindi naman kasali sa usapan na 10 taon nang hindi nababayaran. I think 20 million yun eh. Nabayaran bigla eh. Kaya masaya kami eh. Nagbabalik kayo sa Senado. Anyway, nako, on that note, sir, maraming salamat at see you on Monday po.